Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So, meron tayong mga pag-uusapan uli ngayon, no? Ito, unang-una kay Sir Josh Mojica. 'Di ba si Sir Josh Mojica, sinuspindi yung license niya. Sinuspindi yung license niya dahil yung nag-video siya sa EDSA, yung paglabag niya ng anti uh, distract driving something, whatever. Doon sa kanyang kotse na Porsche. Ang basa ko na lang Porsche kasi hindi ko talaga alam kung paano basahin yun. Anyway, ito yung statement niya. Naglabas na siya ng statement. Diba? Kasi nung una, nilagay niya kasi na nirepost niya yun eh. Tapos parang ang dating dun sa post niya, tinatanggi niya na siya. Eh, nung una, nagets ko naman na sarcasm yun. Yung pag-post niya. Naintindihan ko yon. Kaya lang sometimes, hindi mo na ita-translate ng maayos sa post ang pagiging sarcastic eh. Sometimes maaano ng tao yun na akala totoong nagde-deny ka, di ba? Pero nagigets, lalo na ako nung nabasa ko yon nung nirepost mo, naiintindihan ko yung sarcasm, di ba? Alam niyo ba meaning ng sarcasm, ng sarcastic? Baka kasi hindi nyo naiintindihan eh. Anyway, paki-google na lang po, no? Pag sarcastic kasi, yung parang dinadaan mo sa biro na, or yung parang, ano ba, para may standard tayo. Basahin natin meaning ng sarcasm. Sarcasm. Na hindi naman talaga yun yung mini-mean mo. Ayan o. Is defined as use of words that mean the opposite of what is actually intended. Yung parang kabaliktaran. Yung let's say, halimbawa, yung nakita mo yung girlfriend ng tropa mo, no? Eh, pangit. Sasabihin mo. Sabi nga, pare ganda ng shota ni Juan. Pero nakita mo yung girlfriend ni Juan pangit, 'di ba? Parang ganoon yung sarcasm. Eh minsan kasi pagka halimbawa tina-type yung message or pinopost mo lang na ganoon, sometimes hindi maiintindihan ng tao yun eh. I mean, hindi nila magigets eh na sarcastic yung pagkakabitaw mo, no? So ito nag ano siya, parang inaamin niya na yung pagkakamali niya na yon. So ito yung post ni Sir Josh Mojica. Sabi niya dito, for those who follow me, believe in me, and build with me, I'm not here to play victim. I'm here to own it. Yes, I was issued a show cause order for using my phone while driving. No excuses. That was my mistake. I take full responsibility. I understand the weight of influence. Ito yung sinasabi ko, na pagka-influencer ka talaga, lahat ng sasabihin mo, no, mapapositive or negative ang dating sa tao niyan. Nakaka-influence ka eh. 'Di ba? Sa mga supporter mo, iti-take na na gospel truth yung sasabihin mo, or iti-take ng mga supporter mo na cool yung ginagawa mo. Sa mga basher mo naman, ibabash ka, hahanapan ka ng mali, 'di ba? Kadalasan ganun yung tapos sometimes yung iba, yung mga ibang tao, i-criticize ka naman. Magkaibang, for me, no, para sa akin, sarili kong pananaw, magkaiba ang bashing tsaka criticism eh. Pag bashing, yung plain lang eh, sasabihin lang sa'yo na mayabang ka, di ba? Pero pag criticism, sasabihin sa'yo, ay mas maganda sana kung hindi mo ginawa or di ba? Pero depende sa pag-take yun eh. Sometimes ang criticism, kinukonsider na bashing eh. Pag nasasaktan yung kinikriticize. Anyway, pagpatuloy natin, no? I know people watch how I move, not just in business but in life.
That's a responsibility I carry every day, and I let that slip in this moment. Pero men, ako sinasabi niya kasi dito, alam niya daw na pinapanood siya lahat ng tao. Kada galaw niya, kada kilos niya, bantay sarado siya sa tao. Hindi lang daw sa negosyo niya, kundi sa buhay niya. Pero para sa akin, men, choice mo to eh. Choice mo yan eh. Kasi kung hindi ka naman nagpe-flex-flex ng ganon, or hindi mo nilaladlad ang buhay mo, baka nga kahit na mabangga ka dyan, hindi ka pag-uusapan eh. Pero choice mo yan eh, na i-flex ng i-flex. Eh, ang dami pa namang may galit sa'yo, yung mga natatamaan, di ba? Pag nagpo-post ka ng video sa social media na, hoy, wag kang tamad, bumangon ka, yung mga ganun mo. Dami pa naman natatamaan doon. Eh, syempre, aabangan talaga no na sumablay ka. Kaya nga, hindi talaga wise na i-display ang buhay mo sa social media. Well, hindi ko alam, baka mamaya dun isa rin yun sa pinagkakakitaan mo, yung mga post mo sa social media, 'di ba? Hindi yung business mo. Kasi sometimes yun ang iniisip na ng tao eh. Parang para sa ibang tao, may kita ka naman sa kangkong chips mo, pero hindi yun sapat para para maging milyonaryo ka daw. 'Di ba? Ako din sometimes naiisip ko din wala akong makitang kangkong chips mo, pero ba't ang yaman-yaman mo? Nagkakataon lang siguro na hindi ko siya matsambahan sa Pero may nag-comment sa akin na nasa US daw nakikita yung kangkong chips mo dun eh. Baka mamaya doon ka may market, no? Anyway, sa akin, kung nagiging successful ka sa business mo at hindi mo na kailangan magpa-display sa social media, mas magandang wag na. Kasi hindi naman ginagawa nila Ramon Ang yan eh. Sino ba yung mga mayayaman? 'Di ba? Hindi naman nila ginagawa yan unless ang source ng yaman nila ay yung engagement sa social media. Yan, sila Zainab, sila Kong TV. Sino pa ba mga mayayaman sa social media? Sila Wamos. Yun. Pero kung ikaw may negosyo ka na matatag, 'di ba? Kung ako lang sa'yo, hindi naman kita inuutusan ha. Kung ako lang sa'yo, mas magandang private ang buhay eh. 'Di ba? Yung pagiging kilala sa'yo, na-establish mo na yung pangalan mo eh. Hindi mo na kailangan magpakita araw-araw na naka-Mercedes-Benz ka, kasi sa totoo lang, yung ganong mentality kasi, aalisin ko yung factor na kumikita ka sa social media. Let's say hobby mo lang yon na mag-flex. 'Di ba? Hindi ka naman kumikita sa social media. Pero for me yun eh, parang attention seeking kasi yun eh. 'Di ba? Well, okay lang na mag-motivate ka. Pero siguraduhin mo na yung private life mo, tinan mo si Rendon, kahit na busit ang tao kay Rendon, pero hindi ko alam kung ano ang takbo ng buhay ni Rendon. Ang alam ko lang sa kanya, nagpo-post siya ng mga motivational something niya. Pero yung kung anong uri ng kotse ni Rendon, hindi ko alam. 'Di ba? Kung hindi mo matiis na hindi sa social media, dapat may limit ka eh kung ano ipapakita mo sa mga tao. Kasi sometimes nakikita ko katulad nung video mo na nagda-drive na yon, na nagpo-post ka. Pang friends yun eh. Hindi pang public. 'Di ba? Well, choice mo yan sa buhay mo, no? Kaya lang, anihin mo yung consequence ng ginagawa mo. 'Di ba? Kung kaya mo namang i-handle, edi go.
Pero kung halimbawa naaabala ka ng ganyan, 'di ba? Katulad niyan, 'di ba? Sinabi mo dito, let me be real. The video that sparked this, it was me recording a quick selfie inside a Porsche. Not to show off, but to lock in a moment I never thought I'd reach this early. Katulad niyan, may rumor pa na hindi sa'yo nakapangalan yung sports car na yon. Anong effect nun sa credibility mo? Siyempre, iisipin ng tao yon na baka, yun niyayabang hindi naman pala sa'yo, tapos ipagmamalaki mo na naabot mo yon ng bata ka pa. Di ba? Panoorin natin yung balita tungkol doon, ha? Kasi may effect sa credibility mo yun, men, eh. Ito. Pinagpapaliwanag na ng LTO ang driver na nag-viral dahil sa pagse-cellphone habang nagmamaneho ng luxury car sa EDSA. Pinatatawag din ang rehistradong may-ari ng kotse. Diba? Parang ang dating, iba ang may-ari. Hindi, baka naman, lulusutan kita, ha. Baka naman kasi kabibili mo lang yan, nakarehistro pa doon sa may-ari. Diba? Pinaprocess pa yung papel. At nakatutok si Mariz Umali. Nakarating na agad sa atensyon ng Land Transportation Office ang videong ito. Nakuha mismo ng driver ng isang luxury sports car at in-upload sa kanyang social media. Dito, kinukunan niya ng video ang sarili habang minamaneho ang magarbong kotse at inikot pa ang phone camera sa paligid habang binabagtas ang EDSA. Dahil dito, inisyuhan na ng show cause order ang driver ng luxury sports car. Doon kasi sa video, Maris, kitang-kita na nagse-cellphone siya. Habang hawak niya yung manibela gamit ang kanyang kaliwang kamay, yung kanang kamay niya ay pinaiikot niya doon sa daan, kitang-kita na video. Pinaka-the best pala niya, bumili ka na lang ng 360 cameraman, na minount mo doon. Then sa editing mo na lang gawin yung ganyan. Di ba? Yeah, magkano lang 360 camera? Kayang-kaya mo yon 35,000 yung X5. Sabi sa'yo Wala naman ako sinasabi, pero nasabi ko sa'yo. Yun na lang sana ang ginawa mo, 360 camera. Na distracted siya. Again, meron po kasi tayong batas na anti-distracted driving na pinagbabawal po yung mga paggamit ng kahit anong gadgets while driving because it affects, it might cause road accident or road crash. Pati ang rehistradong may-ari ng sasakyan, damay din sa show cause order. Well, yung registered owner, kung ipagpapaliwanag kung bakit niya pinayagan na... So, parang nakukonfirm ba na iba yung may-ari? Hindi mas lalo nakakahiya naman yan, men, di ba? Yung ginawa mo na yan. Pinagkakalat mo na sa'yo yun, tapos iba pala may-ari. Pero who knows, no? Katulad doon sinabi ko, mamaya naman kabibili mo lang yung kotse na yan, hindi pa na ita-transfer. Di ba? So, hindi mo brand new pala nabili, second hand. Yun ang magiging tingin dyan. Magmaneho. Sa July 10 nakatakda ang hearing kung saan inatasan ang dalawang inisyuhan ng show cause order na humarap sa Intelligence and Investigation Division Law Enforcement Service ng LTO. Para ipaliwanag kung bakit hindi sila dapat sampahan ng kasong administratibo sa paglabag sa Reckless Driving Anti-Distracted Driving Act at kung bakit hindi sila dapat suspindihin o kansilahin ang kanilang lisensya. Pag nakita po natin na wala po siyang respeto sa batas, simple traffic rules, hindi po niya masundan. Siyempre, mga fans nito, sasabihin, inggit lang ng MMDA sa'yo. Wala po siyang karapatan na mabigyan ng pribilehiyo. Or LTO pala, sorry. Inggit lang ang Kahit naman LTO may post ang sa'yo. driver na itinatanggi niyang siya yun, malinaw daw na siyang Diba? driver ayon sa LTO. Well, the video, very... Yung, di ba, na misunderstood yung pagiging sarcastic mo. Di ba? Kasi ang may post ka na na hindi ako yan, promise. Pero sarcasm yun, di ba? Pati yan na misunderstood Malinaw daw na siyang driver ayon sa LTO. Well, the video, very clear naman yung video, hindi naman siya gawang AI, kitang-kita naman yung mukha niya,
at nakita naman po natin sa records natin yung picture niya sa lisensya, magkamukha naman. So kung hindi man siya yon, sagutin lang niya. Titignan natin kung may weight ba yung kanyang depensa. Sakaling mapatunayang may sala, bukod sa 10,000 pisong multa para sa anti-distracted Kaya, 10,000 lang. driving ay posibleng masuspinde ng 3 buwan hanggang 1 taon o tuluyang ma-revoke ang kanyang lisensya. Yung 3 months na yun, okay lang yun. Driver ka na lang muna. Malulusutan mo yan. Kaya lang, yung ganito kasi, no, Sir Josh, tama ba? Name niya, Josh Mojica. Ganito kasi, sir, yung mga, di ba, parang may effect pa sa credibility mo yun, lalo nung nalaman na iba ang may-ari ng kotse, na finiflex mong sayo. Isa yun sa, hindi, sa akin, nangyayari yan yung pagiging sablay na yan, nangyayari yan kahit sino sa atin, hindi tayo perpekto lahat. Nangyayari yan na sumablay ka. Ako nga, muntik na akong mahuli na wala akong helmet nung isang araw Kasalanan ko yun. Tapos ang ikakatwira ko, dyan lang naman ako sir. Napakiusapan naman, di ba? Kasi dati ko pa palang nakatrabaho. Yung hindi ako nahihiya na nakiusap ako sa traffic enforcer. Di ba? Lahat tayo sumasablay kasi ng ganun. Kaya lang ang problem dito kasi, yung nalaman na hindi sa'yo yung kotse. For me, no, dahil sa mga pinapalabas mo, may effect yung sa credibility mo. Na putya, lahat pala ng coaching nito, hindi pala sa kanya. Diba? Well, may naiisip naman akong dahilan na yung mga mayayaman kasi, sabi nila daw, nagre-rent na lang daw sila ng sasakyan kung kailan nila gusto. Baka ganun yung ginagawa ni Josh Mojica. Pero kasi yung maintenance niyan, 'di ba? Din. Pero yung papalabasin mo kasi sa tao na sa iyo yun Siyempre, hindi naman alam ng ordinaryong Pilipino na ganun pala yung kalakaran ng mga mayayaman na magre-rent ng ng mga kotse na mga mamahalin. Siyempre, isipin nila sa iyo yun. Lalo na pag piniflex mo pa, katulad dito, no? Yung sinasabi mo dito na yung pinost mo yon, it was me recording a quick selfie inside a Porsche. Hindi para magyabang ka mo, but to luck in a moment I never thought I'd reach this early. Para namnamin yung moment na yon na hindi mo inaakala na mararating mo. Yun kasi ang depensa niya dito Hindi naman daw pagyayabang yun, para lang daw manamnam niya yung moment na narating niya daw yung ganyan kaagang tagumpay. Pero ganun pa rin yun, pinost mo pa rin Kung ang goal mo namnamin yung moment, ni-record mo lang, i-keep mo lang yun para sa'yo. Para sa future, pag matanda ka na, mapapanood mo yun siguro. Pero yung, di ba, yung ipopost mo, hindi siya wise Di ba? Or dapat may timing. Siguro, mag-video ka bago ka sumakay. Yung mga ganon. May nasagasaan ka kasing batas That wasn't just a car. It was a milestone. A symbol of how far you can go when you stay focused, hungry, and relentless. But even in moments of celebration, we have to stay sharp. I slipped. I'm learning from it. And I'm owning it like a man. To the youth watching, don't copy my mistake. Don't copy the driving. Copy the mindset. Ganun pa rin yun Copy the grind. Yon, copy the grind. Copy the fact that I earned that car. Hindi daw sa'yo You know, I earned that car the way I held the phone inside it. This is a lesson in accountability, in growth. I'm not perfect. I'm just committed to being better than I was yesterday. To everyone still riding with me, thank you. And don't worry, for now, I'm sticking to the backseat. Thank you and I'm sorry.
may yabang pa rin ano, pero at least nag-sorry naman siya. Tama, paninindigan niya pa rin na ano, na sa kanya yung sasakyan. Sa bagay, pag nirentahan mo naman yun, considered at sa'yo naman yun, di ba? Parang sa bahay, halimbawa nag-rent ka ng bahay, pwede mo pa rin sabihin na bahay ko, di ba? Pero ano ewan ko, malalaman natin ano, iba yung may-ari, idol eh. Anyway, may time pa ba? Next video na lang siguro, no? So yan muna yung pag-uusapan. Anong tingin mo dyan? Anong tingin nyo dyan sa dahilan ni Josh Mojica? Diba? Kung hindi naman social media or pang-hobby mo lang, hindi na need sa ng i-post yung mga ganong bagay. Kusa ka naman madidiscoveryhan yan eh ng mga media, 'di ba? Yung parang Bruce Wayne, na pagdadating si Bruce Wayne, 'di ba? Naka-black na Lamborghini. Tapos yung mga media na yung magkakalat na andiyan na si Bruce Wayne, dahil milyonaryo 'yan. Or yung parang si Tony Stark ang datingan, 'di ba? Wala, diskarte niya yun eh. Wala naman tayong magagawa doon. Anyway, yan lang ang pag-uusapan natin regarding kay Josh Mojica. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.